2 buwan na ang nakalipas. Ang araw na karaniwang nagbibigay, liwanag, at nagpapainit sa mga lupain ng Batangas ay tila nagbabalakayo ngayong umaga sa Barangay Silangan. Walang sigla ang sikat nito, tasing kulimlim ng damdamin ng mga taga roon. Nakabitin sa himpapawid ng isang mabigat na ulat ng kalungkutan, at ang hangin mismo ay tila nagbabaon ng hinanakit sa bawat pagdaan nito sa mga puno ng mangga at niyog. Nagsimula ang trahedya sa Hacienda de Paz, ang ancestral home ng pamilya Santos. Isang kahanga, ang istrukturang Kastila, ang hacienda ay nakatayo sa gitna ng malawak at guntiang mga bukiri, dating simbolo ng kasaganaan at kabutihang loob ng angkan, lalo na ng yumaong Alonsina Ramirez Santos. Ngunit ang pangalang hacienda ng kapayapaan ay ngayoy isang malupit na kabalintunan. Walang kapayapaan sa loob ng mga pader nito, tanging lungkot at isang nakapamingilabot na katahimikan na minsan lamang nasisira ng mga bulong at hikbi. Nagpakatumpak ang mga kampana ng simbahan, ang malungkot na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong barangay, sumasama sa mga buntong hininga ng mga nagluluksa. Sa pangunahing bulwagan ng hacienda, kung saan dati nagaganap ang mga masiglang pagdiriwang at pagtitipon, ay naroon na yon ang isang lamay. Nakalaga sa gitna ang isang maranyang kabaong nagawa sa mamahaling kahoy, napapalibutan ng libong puting sampagkita. Ang matamis at nakalalasing na amoy nito ay sumasama sa mabigat na amoy ng kamatayan at kandila. Si Padre Anselmo, na ang mukha ay lukot sa pagkaito at pagdadalamhati ang nangunguna sa seremonya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong sa gitna ng matinding emosyon. Si Rafael Santos, ang asawa ni Alonsina, ay nakatayo sa gilid ng kabaong. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng bigat ng mundo. Sa kabila ng matinding sakit, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kahinahunan. Ang kanyang mukha ay inukit ng matinding pagdadalamhati, ngunit may dignidad. Ang bawat pagbati sa mga bisita ay tila isang pagsubok ng kanyang lakas. Sa bawat pagyakap, nararamdaman niya ang pagkalamig ng kanyang puso, ang butas na naiwan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata, bagamat tuyo, ay nagdadala ng kwento ng libong luha na hindi na kayang pumatak. Paulit-ulit sa kanyang isip, ang huling araw nila ni Alonsina, ang huling tawanan, ang huling yakap. Nasaan ang sindin, ang babala? Bakit walang nagsabi sa kanya? Sa tabi niya ay si Elena de los Reyes, matalik na kaibigan ni Alonsina mula pagkabata. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na baro. Ang kanyang mukha ay sadyang malungkot at puno ng awa. Ngunit sa ilalim ng maskara ng pagdadalamhati, mayroong kakaibang pagtatago ng damdamin. Sa tuwing umiikot ang kanyang mga mata patungo sa kabaong, mayroong isang mabilis, halos hindi mahahalata, na kislap ng kakaibang kaganapan, isang munting ngiti na agad nawawala, na parang isang anino sa ilalim ng liwanag. Siya ang gumaganap na pinakamalaking taga-suporta at tagapag-alo kay Rafael. Ang kanyang mga kamay ay madalas na nakahawak sa braso ng lalaki, nagpapahayag ng simpatiya sa kanyang bawat galaw. Ngunit ang bawat sulyap niya sa kabaong ay tila nagtatago ng isang lihim. Rafael, mahal ko si Alonsina, bulong niya, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Ang sakit isipin na wala na siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilinlang, nagtatago ng isang nagalagablab na apoy ng lihim na tagumpay. Si Lito, ang katiwala ng pamilya Santos, sa loob ng maraming taon, ay abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ang kanyang mukha ay namumutla, at ang kanyang noo ay pinagpapawisan sa kabila ng malamig na aircon ng bulwagan. Ang kanyang mga mata ay palaging umiiwas, lalo
na kay Rafael, at ang bawat tanong tungkol kay Alonsina ay tila nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Palagi siyang abala, palaging may ginagawa. Tila iniiwasan ang anumang sandali ng katahimikan na maaaring magbunyag ng kanyang kaba. Habang ang lamay ay nagpapatuloy sa isang nakagawiang pagdadalamhati, isang hindi inaasahang pagdating ang pumukaw sa katahimikan. Sa gitna ng mga nagluluksa, isang anino ang biglang sumulpot mula sa pintuan ng bulwanan. Isang batang lalaki, payat na payat, ang kanyang dami ay punit at marumi, ang buhok ay gusot, at ang kanyang mga paa ay may putik. Ito si Matthew, isang batang kali na pamilyar sa mga kalsada sa paligid ng hasyenda, kilala sa kanyang matalas na obserbasyon at walang akot na uugali. Ang kanyang presensya ay tila isang nakakagulat na kulog sa isang tahimik na gabi. Ngunit ang hindi inaasahan ay hindi lang ang kanyang pagdating, kundi ang kanyang mga salita. Walang takot. Inamon niya ang nakagawiang pagdadalamhati. Buhay pa ang may bahay. Buhay pa siya. Sigaw ni Matthew. Ang kanyang tinig ay matinis, ngunit may diin. Sumisigaw sa gitna ng libong bulong. Hindi pa siya patay. Ang kanyang sigaw ay parang bomba na sumabog sa loob ng bulwalan. Ang mga ulo ay biglang lumingon. Ang mga bulong ay napalitan ng gulat. Si Elena, na ang mukha ay biglang namutla, ay agad na lumapit kay Matthew. Bata, anong pinagsasabi mo? Lumabas ka rito, huwag mong guluhin ang lamay. Pilit niyang tinulak ang bata. Ang kanyang tinig ay puno ng galit na hindi maitago. Sumunod si Lito, ang kanyang mga kamay ay naninginig. Matthew, pakiusap, umalis ka na. Wala kang alam sa mga nangyayari. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, nagpapalit ng isang tahimik na mensahe ng pangamba. Sinubukan ni Padre Anselmo na panatilihin ang kaayusan. Ang kanyang tinig ay halos nulo sa gitna ng pagkalito. Mga kapatid, pakiusap. Manatili tayong kalmado. Ang bata ay marahil nailito lamang. Ngunit si Rafael, sa kabila ng kanyang pagkalito, ay hindi mapakali. May kakaibang pwersa ang nagtutulak sa kanya. Ang matang matatag ni Matthew na puno ng katotohanan ay tila bumuhay ng isang alaala sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Alonsina noon sa isang tahimik na gabi habang pinagmamasdan nila ang paglalaro ng kanilang anak na si Miguelito, Raquel. Ang mga bata ay nakakakita ng mga bagay na nalimutan na nating mga matatanda. Mayroon silang pusong malinis at paningin na walang bahid. Isang munting pag-asa, isang nakakapangilabot na posibilidad ang sumilay sa puso ni Rafael. Ano kung tama ang bata? Sa kabila ng matinding pagtutol ni Elena, na halos manginig sa takot, Rafael made his decision. Roberto, baliw ka na ba? Bulong ni Elena, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Rafael. Pinababoy mo ang alaala niya. Ito ay isang kasukulan. Suklam na paglapastangan. Si Lito ay nagtangkang mamagitan. Sir Rafael, hindi po tama yan. Ngunit huli na ang lahat. Umarap si Rafael sa kabaong, ang kanyang mga mata ay nananatili kay Matthew na ngayon ay nananahimik, nanonood. May malalim na buntong, inilagay niya ang kanyang kamay sa takid ng kabaong. Ang ingay ng metal na gumagalaw, ang mahinang ungol ng kahoy, ay pumalingaw-ngaw sa katahimikan. Bawat isa ay tila pinipigilan, ang kanilang hininga, ang kanilang mga mata, ay nakatuon sa bawat galaw ni Rafael. Dahan, titinulak ni Rafael ang takit ng kabaong, inilalantad ang nakapaningilabot na tanawin sa loob. Ang buluwagan ay napuno ng mga bulong, pangahikbi, at isang malakas na pagkabigla.
Si Alonsina, nakahiga sa kabaong, ay hindi mukhang patay. Ang kanyang balat ay maputla, oo, ngunit hindi ito malamig gaya ng inaasahan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bukas, at kung titingnan ng mabuti, may mahina, halos hindi mahagilap na hininga ang bumubulwak mula sa kanyang ilong. May isang maliit, halos hindi nakikitang bakas ng ineksyon sa likod ng kanyang kamay. Siya ay nabuhay, ngunit hindi sa paraan ng muling pagkabuhay. Siya ay nalason. Sa gitna ng kaguluhan, ng gulat, ng pagtalito, si Matthew ay nanatiling matatag. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pag-asa, ay ngayoy puno ng paghihiganti. Itinuro niya ang kanyang payat na daliri, walang alinlangan, diretso kay Elena, at Tito. Ang kanyang boses, na dati himatinis, ay ngayoy puno ng galit at katotohanan. Sila! Nakita ko siyang pinainom ng gamot ng may bahay. Sigaw ni Matthew, ang kanyang daliri ay nakaturo kay Elena, na ngayon ay namumutla at nanginginig. Ang mga mata ni Elena ay lumaki sa takot. Ang kanyang maskara ng pagdadalamhati ay tuluyang nawala, napalitan ng isang desperadong tako. Pagkatapos, lumipat ang daliri ni Matthew kay Lito, na ngayon ay halos maplanta na sa kanyang kinatatayuan. At siya naman, pasimple siyang pumasok sa silid ng mga gamot bago maghapon, bitbit ang isang bot na may kakaibang laman. Akala niya hindi ko nakita. Akala niya walang makakakita. Ang mga salita ni Matthew ay tumatak sa mga puso ng mga nakarinig. Ang bulwagan ay nabalot ng katahimikan, maliban sa mga hikbi at gulat. Ang hangin ay bumigat. Ang Hacienda de Paz ay hindi na hacienda ng kapayapaan. Ito ay hacienda ng katotohanan. At sa paglabas ng katotohanan iyon, isang bagong kabanata ang nagsisimula sa Barangay Silangan na puno ng mga lihin, pagtataksil at ang pag-asa ng hustisya. Ang madilim na umaga ay hindi pa ganad na nagtatapos at ang mga anino ay nagsisimula pa lamang lumabas. Ang bulwagan ng Hacienda de Paz ay nanatiling abala, hindi sa mga bisitang nakikiramay, kundi sa pagmamadali ng mga pulis at emergency responders. Ang dating marinyal na sining ng bulwagan ay ngayon isaksi sa isang nakakabiglang pagtuklas. Mabilis na isinugod si Alonsina sa pinakamalapit na ospital sa Batangas. Ang kanyang katawan ay halos walang buhay, ngunit may mahinang pintig ng pag-asa. Si Racael Santos, na ang muka ay lukot sa pag-aalala, ay hindi umalis sa tabi niya. Ang bawat sandali sa emergency room ay tila isang walang katapusang oras. Hawak niya ang kamay ni Alonsina, ang lamig nito ay lumahalo sa kaban ng kanyang puso. Alonsina, lumaban ka, bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga medical equipment. Hindi mo kami pwedeng iwan. Sa kanyang isip, muling bumalik ang mga sinabi ni Mateo. Ang katotohanan na hindi patay ang kanyang asawa ay isang milagro. Ngunit ang dahilan sa likod nito ay isang bangungot na ngayon lamang nagsisimulang lumabas. Sa hacienda, si Matthew ay nanatili. Matapos ang nakakagulat na pahayag niya sa lamay at ang kasunod na pagtuklas na buhay na si Alonsina, ang batang lansangan ay tinitingnan na ngayon ng may kakaibang paggalang at pag-aalala. Sa utos ni Racael, nalatili siya sa malaking bahay, inalagaan ng ilang mapagkakatiwalaang katulong. Ngunit sa kabila ng malambot na kama, masasarap na pagkain, at malinis na damit, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, nagmamasid. Ang gawin niyang paglalakad, lakad sa mga pasilyo, pagdikit sa mga padel, at pagtingin sa mga sulok ay hindi nawala.
Ang kanyang mga tainga niya ay bukas sa bawat bulong, bawat tunog. Siya ay parang isang munting tiktik. Ang kanyang likas na pagiging mapanuri ay pinalakas ng kakaibang pangyayari. Sa kanyang isip, hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang may mas malalim pa sa ibabaw. Tumating ang mga pulis sa pangunguna ni Kapitan Reyes, isang batikang opisyal na may matatalas na mata at isang mukhang palaging seryoso. Sa simula, ang mga tingin ng kapitan ay napako kay Mateo. Isang batang lansangan na sumisigaw ng imposibleng pahayag sa isang lamay. Malaki ang posibilidad na ito ay isang gimmick para humingi ng atensyon o isang bata na may malawak na imahinasyon. Ngunit ang salaysay ni Racael na isinalaysay ng may pagpipigil sa sarili, ngunit may matinding emosyon, ay nagbago ng lahat. Ang mga medikal na ulat mula sa ospital na nagkumpirma ng presensya ng isang mabilis na gumaganang lason sa sistema ni Alonsina ay tuluyang nagpatunay sa mga sinabi ni Mateo. Mula sa isang posibleng suspect, si Mateo ay naging isang mahalagang saksi. Ang kanyang mga mata ang nagbukas sa isang kahila, ilakbot na katotohanan. Habang iniimbestigahan ang insidente, lumabas ang mga kwento, mga alaala, at mga lihim na matagal nang inilibing sa ilalim ng Hacienda de Paz. Ang mga lumang larawan, mga sulat, at mga kwento mula sa mga matatandang katulong ay nagsimulang magbigay ng liwanag sa madilim na sulok ng nakaraan. Maraming taon na ang nakalitas sa mga masiglang araw ng kabataan. Sina Elena de los Reyes at Alonsina Ramirez ay matalik na magkaibigan. Lumaki sila sa barangay Silangan, magkasama, sa bawat laro, sa bawat tawa, at sa bawat pagsubok sa eskwelahan. Si Alonsina, na may ngiting kasing, ningning ng araw at pusong kasing, linis ng umaga, ay palaging sentro ng atensyon. Ang kanyang ganda ay hindi lamang panabas, kundi nagmumula rin sa kanyang kabutihan at talino. Ang bawat salita niya ay tila musika, ang bawat galaw niya ay tila sayaw. Sa kabilang banda, si Elena, bagamat may sarili ring alindog, ay palaging nararamdaman na siya ay isang anino lamang ni Alonsina. Elena, ang galing mo sa pagguhit, puri ng guro. Ngunit pagkatapos ay Alonsina, ang iyong tula ay tunay na kahanga, hanga, may lalim, at damdamin. Sa bawat pagkakataon, tila si Alonsina ang palaging nangunguna, ang palaging pinupuri, ang palaging minamahal. Mula sa simpleng paligsahan sa paggawa ng parol, hanggang sa mga maggrado, sa klase, tila palaging may kalamangan si Alonsina. Nagsimula ito sa maliliit na bagay ang mga lalaking nagkakagusto kay Alonsina, ang mga damit na mas bagay kay Alonsina, ang mga papuri na mas madalas kay Alonsina. Ang inggit, isang maliit na binhi sa puso ni Elena, ay nagsimulang mamuo, dahang lumalaki sa lilim ng pagkakaibigan. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang isang matinding pagnanais na maging si Alonsina, o kahit papaano, ang magkaroon ng lahat ng mayroon si Alonsina. Lumaki sila, at kasabay nito, lumalim ang kanilang mga damdamin. Tumating si Racael Santos, isang binata na kasing tikas ng mga puno ng niyog sa kanilang hasyenda at may pusong kasing lawak ng karagatan. Pareho silang nahulog sa kanya, ngunit tulad ng dati, si Racael ay naakit sa karisma at kabutihan ni Alonsina. Ang pagpili ni Racael ay isang malalim na sugat sa puso ni Elena. Ang pagtanggi na yon ay hindi lamang isang pagtanggi sa pag-ibig, kundi isang kumpirmasyon sa kanyang isip na siya ay palaging pangalawa lamang, palaging nasa likod ni Alonsina. Bakit lagi na lang siya? Bakit hindi ako? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isip, na naging isang nagalagablab na puot. Ngunit hindi lang pag-ibig ang hinahangad ni Elena.
kasama ng matinding pagnanais para kay Rafael, ay ang walang hanggang ambisyon para sa kanyang yaman at posisyon. Ang Hacienda de Paz, na ang bawat sulok ay kumikinang sa kasaysayan at kasaganahan, ay naging simbolo ng lahat ng gusto niya. Ang mga Santos, ang mga Ramirez, lahat sila ay mayaman, lahat sila ay may kapangyarihan. Bakit hindi ako? Ang pagnanais na maging ang senyora ng Hacienda de Paz, na makamit ang katayuan at kapangyarihan ng isang Santos, ay nagtulak sa kanya sa isang madiri na landas. Ang pinakamahalaga, ang pinakamasakit, at ang nakakakilabot na lihim ay ang trahedya ni Miguelito. Maraming taon na ang nakalipas, ang Hacienda de Paz ay nabalot ng kalungkutan nang biglang mawala ang ngiti ni Rafael at Alonsina. Si Miguelito, ang kanilang iisang anak, isang munting bituin na nagbigay liwanag sa kanilang mundo, ay namatay sa isang aksidente sa swimming pool ng hacienda. Ang buong komunidad ay naduksa, at sina Rafael at Alonsina ay nawasak. Naniniwala sila na ito ay isang malupit na tadhana, isang pagsubok, o marahil isang parusa mula sa langit. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa kanilang imahinasyon. Naalala ni Elena ang araw na yon, ang init ng araw na sumusunog sa kanyang balat. Ang tunog ng tawa ni Miguelito habang naglalaro sa tubig. Siya ang kasama ni Miguelito noon, bantay niya, habang si Alonsina ay nasa kusina, at si Rafael ay nasa bukid. Nakaupo siya sa gilid ng pool, nagbabasa ng isang libro, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nakamasid sa munding bata. Habang lumipas ang oras, at habang nakikita niya ang galak ni Miguelito, ang inggit sa kanyang puso ay muling bumalik. Isang masamang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang bulong mula sa dirin. Kung mawawala siya, masisira sila. Masisira si Alonsina. Sa isang sandali ng kadiliman na walang nakakita, sinadya niyang umalis sa tabi ng pool na may dalang pagmamadali. Hindi niya sinadya na itulak, hindi niya sinadya na saktan. Ngunit sinadya niyang lumayo, sinadya niyang bigyan ng sapat na oras ang trahedya para mangyay. Nang marinig niya ang sigaw, uli na ang lahat. At sa pagdating ng mga tao, mabilis niyang inayos ang tanawin, ang mga laruan ay nakakalat, ang kanyang libro ay nakalagay sa gilid na tila hindi niya iniwan. Isang sining ng panlilinlang na perpektong nagbalat kayo sa isang trahedya bilang isang aksidente. Ang kamatayan ni Miguelito ay hindi lamang iwan ng butas sa puso ni Alonsina at Rafael, kundi iwan din ng isang pagkakataon para kay Elena. Sa kanyang isip, kung nasaktan sila ng sobra, baka mas madali silang manipulahin. Ang kanyang plano, na dahang binuo sa loob ng maraming taon, ay nagsimula ng umusbong. Layunin niya na alisin si Alonsina, agawin ang posisyon niya bilang senyora ng hacienda. At sa huli, makuha si Rafael at ang lahat ng yaman ng pamilya Santos. Kailangan niya ng isang kasabwat at ang kasagutan ay nasa loob lamang ng hacienda. Ito si Lito, ang katiwala. Sa mata ng lahat, siya ay isang tapat at mapagkakatiwalaang katiwala, matagal, nang naglilingkod sa pamilya Santos. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na fakade, nagtatago ang isang madilim na sikreto, isang matinding bisyo sa pagsusugal, at malalim na utang na umabot na sa mga masasamang tao. Alam ni Elena ang kanyang kahinaan, at ginamit niya ito ng buong talino. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng malaking halaga ng pera para pambayad sa kanyang mga utang at sa pagbabantan na ibubunyag ang kanyang bisyo kay Rafael kung hindi siya susunod. Napilit ni Elena si Lito na maging kasabwat niya. Si Lito ang gumawa ng maruming trabaho.
Siya ang gumawa ng lason. Maingat na inihalo ito para maging walang amoy at lasa. At sa isang araw, sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbibigay ng isang gamot na pambalakas para sa pananakit ng ulo ni Alonsina, siya ang iniksyon sa kanya. Ang lason ay dahang kumilos, sapat para tila natural na kamatayan, ngunit sapat din para sirain ang kanyang sistema. Ang bawat kilos ni Lito ay puno ng takot at pagkasuklam sa sarili, ngunit ang takot sa kanyang mga pinagkakautangan at ang pangako ng seguridad mula kay Elena ay mas matimbang. Sa kasalukuyan, habang patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang kaso at habang si Alonsina ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa ospital, ang mga lumang larawan at alaala ay nagiging mas malinaw. Ang mga lihim na matagal nang inilibing sa lupa ng Hacienda de Paz ay unting lumalabas. Bawat piraso ay nagbibigay ng liwanag sa isang masalimuot na pos. Nagsimulang maramdaman ni Raquel ang isang malamig na hinala na kumakalat sa kanyang puso. Hindi lamang ang sakit sa pagkawala ng kanyang asawa, kundi ang sakit ang pagtataksil mula sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. At si Maitio, ang munding batang lansangan, ang siyang susi sa pagbubunyag ng lahat. Ang kanyang mga mata ang nagsimula ng lahat at ang kanyang mga obserbasyon ang magpapatuloy sa paglalantag ng buong katotohanan. Muling nagmulat ng mga mata si Alonsina. Ang unang nakita niya ay isang malabo, puting kisame, kasunod ng matatalim na ilaw na nagmumula sa isang fluorescent lamp. Marahan siyang napasinghap at ang paghinang iyon ay tila isang matinding panginginig na dumaan sa kanyang buong katawan mula sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang mga binti. Tuyo ang kanyang bibig. Masakit ang kanyang ulo at ang kanyang mga kalamnan ay tila pilit na idinikit sa matigas na kama. Ang bawat sentimetro ng kanyang katawan ay sumisigaw ng pagod, ng matagal na pakikipaglaban. Pumalik ang mga tunog pang mahinang beep ng mga makina sa tabi niya, ang bulungan ng mga boses, sa malayo, ang malalim na pintig ng kanyang sariling puso. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay, ngunit tila napakabigat nito. May mainit na presensya sa tabi niya. Pumaling ang kanyang ulo, at doon niya nakita si Raquel. Nakatungo ang lalaki sa kanyang tabi. Ang mukha ay lukot sa pag-aalala. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palad. Parang bigla siyang natunaw. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha nang makita niya ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang balbas ay bahagyang humaba, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit sa sandaling magtagpo ang kanilang mga tingin, isang napakalaking ginhawa ang bumalot sa kanyang mukha. Alonsina, bulong ni Raquel. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, puno ng emosyon. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Bumababa sa kanyang pisngi. Salamat sa Diyos. Gising ka na. Sinubukan ni Alonsina na magsalita. Ngunit, tanging isang mahinang kaluskos lamang mang lumabas sa kanyang lalamunan. Iniabot ni Raquel ang isang basong tubig. At dahan, sa tulong niya ay nakainom si Alonsina. Ang lanig ng tubig ay tila isang munting himala na nagpapanumbalik ng buhay sa kanyang bibig. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Ang kanyang tinig ay paos. Umupo si Raquel sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Alonsina. Nagsimula siyang magsalaysay. Ang kanyang mga salita ay dahan, ngunit puno ng kahulugan. Bawat salita ay tila isang batong inihulog sa isang malalim na balon ng mga lihim.
ang lamay, ang kabaong, ang pagdating ni Mateo, ang katotohanan na hindi siya patay, ang pagtuklas ng lason, ang mga hinala kay Elena at Lito. Ang bawat pahayag ay nagdudulot ng iba't ibang reaksyon kay Alonsina, pagtataka, pagkabigla, pagkalito, at unting pagbula. Mateo. Mahina niyang tanong, ang kanyang isip ay sinusubukang pagsama sa mahinang mga piraso. Ang batang lansangan. Tumango si Rafael. Oh, siya ang nagsabi na buhay ka pa, kung hindi dahil sa kanya, Alonsina. Kung hindi dahil sa kanya. Hindi niya natapos ang pangungusap. Ang kanyang tinig ay nabasa. Ang matatalas na sinag ng araw ay dahang sumasama sa mga balita ni Rafael, unting nililiwanagan ang madilim na sulok ng kanyang alaala. Habang nagpapatuloy si Rafael sa kanyang pagsasalaysay, tila may isang pamilya na amoy ang unting bumalik sa kanyang alaala, ang matamis, nakalalasing na amoy ng isang herbal na tsa. Ang bawat detalye ni Rafael ay nagbubukas ng isang pinto sa kanyang isip. Pena, binigyan niya ako ng tsa. Mahina niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkatantok. Sabi niya, para sa sakit ng ulo ko, napakasarap. Pero pagkatapos noon, pakiramdam ko ay nahihilo na ako. Napakabigat ng aking katawan. Napahawak si Rafael sa kanyang kamay. May laso ng tsaa, Alonsina. At si Lito. Nag-inject sa'yo ng isa pang lason sa likod ng iyong kamay habang nagpapahinga ka. Parang isang kidlat na tumama sa kanya ang mga salitang iyon. Ang masakit na alaala ay nagpulak sa kanya sa isang mabilis, nakakapanindig, palahibong pagbabalik. Tanaw. Nakahiga siya sa kanyang kama. Pakiramdam ay matamlay at pagod. Tumating si Lito. Ang kanyang mukha ay namumutla at sinabi na kailangan niyang bigyan siya ng pampalakas. Ang matalim na kirot ng karayom. Ang dahang paglubog sa dilim. Ngunit may isang bagay pa, isang fragment ng alaala, mas malalim, mas nakakatakot. Ilang araw bago ang incident, pakiramdam niya ay may sakit na siya. Narinig niya ang mga boses mula sa silid ni Elena na hindi gaanong malayo sa kanyang silid. Akala niya ay uusap lamang ang magkaibigan. Ngunit may kakaiba sa kanilang mga tinig, tila sila ay nagbubulungan, puno ng pagmamadali at pagtatago. Dapat matapos na ito, narinig niyang sabi ni Elena, ang kanyang tinig ay malanig, puno ng kapusukan na hindi niya pa narinig kailanman. Hindi na siya pwedeng maging sagabal pa. Narinig din niya ang tinig ni Lito na nanginginig sa takot. Pero Senyora Elena, paano kung matuklasan nila? At si Mateo, masyadong matalas ang batang iyon. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng alaala, ang pinakamalalim na hiwa sa kanyang puso, ay ang susunod na pahayag ni Elena. Ito ay isang bulong, halos hindi niya marinig. Ngunit ang bigat ng bawat salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip tulad ng isang kampanan ng kamatayan. Ang pagkawala ni Miguelito, ang simula, malamig na sabi ni Elena. At ito, ang magiging katapusan ng lahat ng meron siya. Sa wakas, makukuha ko na ang lahat ng karapat dapat sa akin. Hindi na siya magiging masaya, Rafael, at ang lahat ng yaman na yun ay akin na. Parang may humangpas sa kanyang dibdib. Si Miguelito. Ang kanyang munting anak na nawala sa isang trahedya. Ito ba ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Ito ba ang dahilan? Napahagulgol si Alonsina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga kamay ni Rafael. Miguelito,
Rafael, narinig ko. Narinig ko sila. Sila ang may kagalawan ng pagkawala ni Miguelito. Ang bawat salita ay pulo ng matinding sakit, ng pagtataksil, ng hindi maipaliwanag na pighati. Ang alaala ng kanyang anak, na matagal, nang inilibing sa ilalim ng isang makapal na kumutang pagdadalamati, ay biglang lumabas, mas malinaw, mas masakit. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang intensyonal na krimen. Niyakap ni Rafael si Alonsina ng mahigpit, ang kanyang sariling mga luha ay tumulo sa buhok ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay nadurog sa sakit. Ang balita na sineredya ang pagkamatay ng kanilang anak ay isang bangungot na mas malala pa sa anuman. Ang pakiramdam ng kapangyarihan, ng kakayahang protektahan ng kanyang pamilya, ay tila nawala. Ngunit sa gitna ng sakit, mayroon ding apoy na nagsisimulang magayab, ang apoy ng paghahanap ng katarungan. Sa sandaling lumakas si Alonsina, at matapos makuha ng mga awtoridad ang kanyang detalyadong pahayag, mabilis ang naging aksyon ng pulisya. Si Kapitan Reyes, na ang mukha ay seryoso, ay nagbigay ng direktang utos na arestuhin sina Elena de los Reyes at Lito. Ang Hacienda de Paz, na dating saksi sa lamay, ay muling naging sentro ng gulo. Ngunit ngayon ay gulo ng katarungan. Sa istasyon ng pulisya, si Elena ay nanatiling kalmado sa simula. Akaayos ang kanyang buhok, walang bahid ng takot sa kanyang mukha. Pinilit niyang magpakita ng inosenteng reaksyon. Sinisisi si Matthew na may malawak na imahinasyon at ang testimonya ni Alonsina na sanhi ng pagkalito dahil sa gamot. Kapitan, baliw ba kayo? Si Alonsina, alam nating matagal na siyang mahina ang loob, at ng batang kali na yon, naghahanap lamang ng atensyon. Wala akong ginawang masama, ang kanyang tinig ay matatag, puno ng pagmamanipula. Ngunit ang kanyang maskara ay nagsimulang gumuho ng ipresinta ni Kapitan Reyes ang ebidensya. Ang mga chemical analysis ng tiya at ng gamot sa katawan ni Alonsina. Ang mga financial records ni Lito na nagpapakita ng biglaang pagbabayad ng malaking utang na tumugma sa panahon ng pagpaplano ng krimen. At ang testimonya ni Alonsina na naglalaman ng mga detalye na tanging ang nagplano at ang mga kasabwat lamang ang nakakaalam. Sa kabilang silid ng interogasyon, si Lito, na pinagpawisan na ang kanyang noo at nanginginig ang kanyang mga kamay, ay hindi nagtagal. Ang kanyang mga mata ay lumuluha sa takot at pagkabila. Nang marinig niya ang mga ebidensya, lalo na ang mga pagbabanta na ibubunyag, ang kanyang bisyo sa sugal sa lahat, ang kanyang depensa ay gumuho tulad ng isang kastilyong buhangin. Nagsabi lang po ako ng katotohanan. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay basad. Si Senyora Elena po. Siya po ang nagplano. Pinilit niya lang po ako. Pinagbantaan niya po ako na ilalabas ang lahat ng aking utang at bisyo. Ibinunyag niya ang bawat detalye, kung paano siya pinilit ni Elena, kung paano niya inihalo ang lason, kung paano niya ito ininsyek kay Alonsina. Hiniling niya na bigyan siya ng kalinga, nabigyan siya ng pagkakataon na makabawi. Ang pagtataksil ni Lito ay isang huling patak ng gasolina sa naglalagablab, naggalit ni Elena. Nang ipinaalam kay Elena ang pagtatapat ni Lito, bigla siyang nagulantang. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay naniit sa galit. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, ang kanyang bibig ay puno ng bulong ng pagmumura. Ang kanyang maskara ng inosente ay tuluyang nawala, napalitan ng isang desperadong galit at pagkamuhi. Mga traidor, pangaduwag, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay tumalingting sa buong silid. Oo, ako
ang may gawa. Ano ngayon? Deserve niya yan. Deserve niya ang lahat ng masakit na nangyari sa kanya. Ang kanyang pagtatapat ay hindi isang pagsisisi, kundi isang bulong ng matinding pagkamuhi na matagal nang inilibin. Si Alonsina, palagi na lang siya ang maganda, ang matalino, ang pinakamamahal, at ako, ang anino, ang pangalawa. Ang natitira, ang kanyang mga mata, ay naniningning sa kasamaan, habang ibinunyag niya ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang plano. At si Miguelito. Ah, Miguelito. Ang kanyang tinig ay bumaba sa isang makakapanindig, balahibong bulong. Isang munting, sagabal lamang. Isang paraan upang makita niya kung gaano kasakit mawalan. Ang kanyang pagkawala ang nagbukas ng daan para sa akin. Kinailangan kong sirain ang lahat ng meron siya. Kung hindi ko siya makukuha, walang sinuman ang makakakuha sa kanya. Ang kanyang pagtatapat ay isang matinding pagbubunyag ng kanyang pangkalahatang puot at inggit. Nais niyang sirain ng lahat ng meron si Alonsina, ang lahat ng simbolo ng kanyang kaligayahan, upang sa wakas ay maramdaman niya ang kapangyarihan. Nang marinig ni Rafael at Alonsina ang buong testimonya, lalo na ang tungkol sa pagkamatay ni Miguelito, isang alon ng sakit at bighati ang bumarot sa kanila. Ang pagkawala ng kanilang anak ay muling nanaliwa, ngunit ngayon ay may kasamang matinding galit. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang sinadyang pagpatay. Ang kanilang mundo ay muling nabasag, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng pag-asa ng katarungan. Ang pag-iyak ni Alonsina ay hindi na lamang pighati, kundi paglabas ng lahat ng sakit na matagal ng kinimkim. Iyakap niya si Rafael ng mahigpit. Ang kanilang mga luha ay sumasama. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito rin ang nagbigay ng kapayapaan sa kanilang mga puso na matagal nang naghahanap ng sagot. Mabilis ang naging takbo ng hustisya. Sa loob ng ilang linggo, si Elena de los Reyes at Lito ay nilitis. Ang ebidensya ay napakatibay at ang kanilang mga pagtatapat ay nagpapatunay sa kanilang pagkakasala. Si Elena ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong, habang si Lito ay nakakuha ng mas maikling sentensya dahil sa kanyang kooperasyon sa korte. Sa wakas, dumating ang katarungan para kay Alonsina at sa alaala ni Miguelito. Ang Hacienda de Paz ay hindi na muling mababalot ng mga lihin at pagtatago. Pagkatapos ng matinding pagsubok, sina Rafael at Alonsina ay nagsimulang maghilom. Ang sugat na iniwan ng pagkamatay ni Miguelito ay malalim pa rin, ngunit ang pagtuklas sa katotohanan ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan at pagtanggap. Nagkaroon sila ng pagkakataon na magdalamhati ng totoo, nang walang pasanin ng pagdududa at kawalan ng sagot. At si Mateo, ang munting batang lansangan na naging susi sa pagtuklas ng katotohanan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na nila siya matalikuran. Ang kanyang tapang, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang tapat na puso ay nagbigay ng inspirasyon sa kanila. Sa isang tahimik na gabi, habang pinagmamasdan nila si Mateo na mahimbing na natutulog sa isang malambot na kama sa hasyenda, nagpasya sila. Rafael, sa tingin mo ba, makakaya natin siyang alagaan? Tanong ni Alonsina. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at pangamba. Masyadong marami na tayong pinagdaanan. Niyakap ni Rafael ang kanyang asawa. Alonsina, si Mateo ang nagligtas sa iyo. Siya ang nagbigay sa atin ng pagkakataon na malaman ang katotohanan. Siya ang sagot sa ating mga dasal. Hindi natin siya matalikuran. Alam kong hindi natin mapapalitan si Miguelito, ngunit maaari
nating bigyan si Mateo ng tahanan ng pagmamahal na hindi niya naranasan. Kinaumagahan, kinausap nila si Mateo. Ang bata na nakaupo sa harap nila ay tahimik na nakinig habang ipinapaliwanag nila ang kanilang hangarin. Sa simula, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kawalan ng paniniwala. Ito ba ay isang panaginip? Mayroon ba talagang kukuha sa kanya ang batang kalye na walang sinuman ang nagmamahal? Gusto ka naming ampunin, Mateo, malumanay na sabi ni Alonsina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Gusto ka naming maging anak. Gusto ka naming maging bahagi ng aming pamilya. Hindi siya agad sumagot. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat, lipat kina Rafael at Alonsina, sinusubukang basahin ang katotohanan sa kanilang mga muka. At doon, sa kanilang mga mata, nakita niya ang sinseridad, ang pagmamahal. Isang maliit, pintatif na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. At sa ganoong paraan, si Mateo ay formal na naging bahagi ng pamilya Santos. Lumipat siya sa hasyenda, sa isang malaking silid na puno ng mga laruan at damit. Regular na pagkain. Isang totoong kama. Mga magulang na nagmamahal sa kanya. Ang mga unang linggo ay puno ng pag-aadjust. Si Mateo ay nagsimulang matutong magbasa at magsulat, nag-aaral sa bahay. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pag-iingat, ay nagsimulang magpakita ng kagalakan. Tumaba siya, at ang kanyang mga pisngi ay nagsimulang mamula sa kalusugan. Isang marupok na kaligayahan ang namuo sa loob ng Hacienda de Paz. Ang mga tawa ay muling umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Sina Rafael at Alonsina ay natagpuan ng isang bagong layunin, isang bagong pag-asa sa kanilang buhay sa pamamagitan ni Mateo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may mga bakas pa rin ang nakaraan. Paminsan-minsan, nakikita si Mateo na nagtatago ng tinapay sa ilalim ng kanyang kama. Isang gawin na kanyang nakuha mula sa kanyang buhay sa kalye. At sa mga tahimik na sandali, nakikita sina Rafael at Alonsina na nakatingin sa malayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pighati at pagmamahal para sa kanilang nawawalang anak na si Miguelito. Ito ay tila isang masayang pagtatapos, ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa ganap, na naghihilom at ang hinaharap ay may sariling mga hamon na naghihintay na lumabas. Ito ay 2 buwan na ang lumipas mula nang magsimulang maghilom ang sugat ng Hacienda de Paz. Ang nakakagulat na pagtukla sa isang krimen at ang pagpapalaya ng katotohanan ay nagbigay ng bagong pag-asa, isang bagong simula. Ngunit tulad ng isang puno na bagong tanin, ang mga ugat ng pamilya Santos ay kailangan pang lumalin at ang mga binhi ng Froma ay kailangan pang lumabas sa liwanag upang tuluyang mawala. Sa isang malaking silid ng binit na pinalamutyan ng pinakamagagarang muebles at kurtina, mayroong isang kakaibang presensya. Hindi ito ang karaniwang kaayusan ng isang silid, tulugan ng isang batang busog sa pag-ibig. Sa ilalim ng malaking kama, kung saan dapat ay malinis at maayos, nakakalatang daan-daang piraso ng pandesal. Karamihan ay tuyo at matigas. May mga bukas na pakete ng pulveron, ang pulbos na asukal ay kumalat sa sahig. At doon, nakasiksik sa gitna ng mga inipon na pagkain ay isang kahon ng latang tuna, nakasara pa. Ang lahat ng ito ay maingat na nakatago, na tila naghihintay ng isang tagutom na maaring dumating anumang oras. Sa ilalim ng kama, si Mateo, ang kanyang buhok, ay maayos na ngayon
at may suot na malinis na pahama ay nakadapa. Ang kanyang mga mata, malalaki, at madalas na kumikinang sa katalinuhan ay ngayoy puno ng isang sinaunang takot. Isang takot na mas matanda pa sa kanyang nalalaman na pag-iral. Ang kanyang maliit na kamay ay abala sa paghila ng isa pang tuyong pandesal, maingat na inilalagay ito sa isang malaking bag na pangkalahatang gamit na mukhang handa na sa anumang pagtakas. Ang bawat galaw niya ay mabilis, maingat, at puno ng pagkabalisa. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang tunog ng dalawang boses sina Rafael at Alonsina. Ang kanilang mga tinig ay malambing, puno ng pagmamahalan. Nag-uusap tungkol sa bagong simula at kailangan nating bitawan ang nakaraan. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Mateo. Ang bagong simula ba ay nangangahulugan ng pag-alis sa kanya? Ang bitawan, ang nakaraan ba ay nangangahulugan ng pagbitaw sa kanya? Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib na tila gustong kumawala sa kanyang katawan. Isang nakakapanindig, balahibong kisilat ang dumaan sa mga mata ni Mateo. Isang alaala ng mga gabi sa lansangan, ng lamig, ng gutom, ang pakiramdam na walang sinuman ang nagmamahal sa kanya, walang sinuman ang naghahanap sa kanya. Ang mga matamis na salita ni Rafael at Alonsina ay tila naging isang malupit na pagbabanta. Pumuntong, ininga si Alonsina. Ang tunog ay tila naglalapit. Kailangan nating magsimula ulit, mahal. Iwanan ang mga lumang bagay. Isang mas malaking takot ang bumalot kay Mateo. Siya ba ang lumang bagay? Siya ba ang kailangang iwanan? Mabilis niyang isiniksik ang lahat ng pagkain sa kanyang bag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kanyang isip, muling naglaro ang mga imahe ng pagkakabuhay. Buhay niya sa lansangan. Ang mga basura bilang pagkain. Ang mga karton bilang higaan. Ang pag-iisa. Hindi niya kayang harapin muli ang lahat ng yon. Hindi. Narinig niya ang malalambot na yapak ni Alonsina na papalapit sa kanyang silid. Ang tunog ng kanyang puso ay tila umabot sa kanyang mga tainga. Nagsimula siyang mamuo. Hindi siya kayang iwanan muli. Hindi na muli. Dahan, bumukas ang pinto. Ngunit huli na ang lahat. Si Mateo, sa isang mabilis na kilos na kanyang nakasanayan mula sa kanyang buhay, sa lansangan, ay mabilis na lumabas sa isang maliit na bintana na nakatago sa likod ng malalaking kortina. Tulad ng isang anino, siya ay naglaho sa dilim ng malawak na hardin. Ang kanyang maliit na figura ay nilalamon ng madilim na mga puno at mga bulaklak. Iniwan niya ang isang katanungan na nakabitin sa hangin. Ano ang nagtulak kay Mateo? Pagkatapos ng lahat ng pagmamahal at pangangalaga na natanggap niya upang tumakas sa matinding takot. At kaya ba ng kanyang bagong pamilya na hilumi ng ganitong kalalim na sudat? Ang hasyenda ay nagising sa isang katahimikan na mas nakakapangilabot kaysa sa mga araw ng lamay. Ang maliit na silya sa ilalim ng bintana na iniwan ni Mateo ay isang malinaw na ebidensya ng kanyang pagtakas. Hindi makapaniwala sina Rafael at Alonsina. Ang kanilang puso ay kumirot sa sakit at pagkabida. Mateo, pulong ni Alonsina, ang kanyang tinig ay nanginginig. Mateo, hindi. Bakit? Si Rafael, na ang mukha ay namutla, ay mabilis na gumawa ng aksyon. Hanapin ninyo siya. Hanapin siya sa buong hasyenda. Tawagan ng pulis siya. Saan siya pupunta? Ang buong hasyenda ay nagulo
Ang mga katulong ay nagmamadali, ang mga gwardya ay tumakbo sa bawat sulok. Ngunit si Mateo, nakilalang alam ang bawat liko at taguan ng mga kalye at bukilin sa silangan, ay tila naglaho sa hangin. Habang naghahanap, abang ang bawat minuto ay tila isang walang katapusang oras, sina Rafael at Alonsina ay napilitang harapin ang kanilang sarili. Ang kanilang paghahanap kay Mateo ay naging isang paglalakbay ng pagtuklas sa kanilang sariling mga sugat, sa mga lihim na matagal nang nakabaon sa kanilang mga puso. Nakaupo sila sa tabi ng lumang lawa sa hasyenda, kung saan nangyari ang trahedya ni Miguelito. Ang hangin ay malamig at ang tubig ay tahimik, sumasalamin sa mga puno sa paligid. Rafael, simula ni Alonsina. Ang kanyang tinig ay malalim. Sa tingin mo ba, may mali tayong nagawa? Tumingin si Rafael sa malayo. Ang kanyang mamamata ay puno ng pagkadismaya. Mali. Alonsina, ano pa bang hindi mali sa atin? Nawala natin si Miguelito. Muntik kang mawala sa akin. At ngayon, si Mateo. Ang batang iyon na nagligtas sa iyo, na nagbigay sa atin ng bagong pag-asa, tumakas, dahil sa atin. Umalis si Alonsina, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Akala ko ba, malakas ako, Rafael? Akala ko, kaya kong maging matatag. Pero hindi ko kayang protektahan ang anak ko. Hindi ko kayang makita ang katotohanan sa harap ng aking mga mata. Elena, ang matalikong kaibigan. Paano ako naging ganon ka? Bulag. Ang bawat salita ay isang latigo sa kanyang sarili, puno ng sakit at pagsisisi. Dahil ba sa pagmamahal ko sa iyo, Rafael? Dahil ba sa aking pagkamaamo? Naging kampante ba ako sa ating buhay na hindi ko nakita ang halimaw na nagkukubli sa likod ng ngiti ni Elena? Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Alonsina, mahigpit. Hindi mo kasalanan, Alonsina. Ako ang dapat sisihin. Ako ang lalaki. Ako ang dapat na nagpoprotekta. Pero naging bulag ako sa panlilinlang ni Elena. Hayaan ko lang siyang manlinlang. At dahil doon, nawala ang anak natin. At muntik ka nang mawala sa akin. Naging mahina ako. Naging madali akong manipulahin. Ang kanyang matatamis na salita, ang kanyang pagpapanggap na pagiging kaibigan, lahat ng iyon ay nagpabulag sa akin. Akala ko, sapat na ang aking pagmamahal sa iyo at kay Miguelito. Pero hindi. Hindi sapat. May mga bagay na kailangan kong harapin sa aking sarili. Ang kanyang tinig ay basag. Ang sakit ng pagkamatay ni Miguelito ay muling bumalik, sariwa, at mas masakit, na may kasamang matinding pagsisisi. Ang pagkawala niya, Alonsina, ito ay isang sugat na hindi pa naghihilom. Sinampahan natin ng kaso si Elena. Oo. Ngunit ang sakit ng kawalan ng ating anak, nananatili. At ngayon, si Mateo, sinubukan nating punan ang butas sa kanyang puso ng mga materyal na bagay, ng isang magandang silid, ng masasarap na pagkain. Ngunit hindi natin naunawaan ang kanyang takot. Ang kanyang pangangailangan. Hindi natin naunawaan na ang takot sa pag-iisa ay mas malalim pa sa anumang yaman na maibibigay natin. Ang kanilang paghahanap para kay Mateo ay naging isang paghahanap din para sa kanilang sarili. Ang bawat sulok na kanilang nilakaran, bawat taong kanilang tinanong, ay tila nagtulak sa kanila na mas malalim na tingnan ang kanilang sariling mga kaluluwa. Ang sakit ng nakaraan, ang hindi pa nalutas na pagdadalamhati, ang mga pagkukulang sa pagiging magulang, lahat ng iyon ay unti-unting lumabas,
nagpakita sa kanila ng isang salamin ng kanilang mga sarili. Sa bandang huli, pagkatapos ng mahabang paghahanap, si Rafael ang nakakita kay Mateo. Ito ay sa gitna ng isang mataong palengke sa Batangas City, isang lugar na alam ni Mateo. Nakasiksik ang bata sa likod ng isang tumpok ng mga sako ng bigas, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Puno ng matinding pag-iingat na parabang anumang sandali ay may hahabol sa kanya. Ang kanyang damit ay madumi ng muli at ang kanyang buhok ay gusot. Ang kanyang maliit na bag ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Dahan, lumapit si Rafael. Mateo, mahina niyang sabi, ang kanyang tinig ay puno ng labing. Nagulat si Mateo at sinubukan niyang tumakas. Ngunit mas mabilis si Rafael. Dahan, lumuhod si Rafael sa harap ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan at pagmamahal. Mateo, anak, bakit ka umalis? Ang mga mata ni Mateo ay nanlabo. Narinig ko po kayo. Nagsasalita tungkol sa pagbitaw sa nakaraan, sa mga lumang bagay. Akala ko po, ako po ang tinutukoy ninyo. Akala ko po, sawa na kayo sa akin. Naiiwan niyo na po ako ulit. Ang kanyang tinig ay nanginginig, puno ng sakit at takot. Hindi ko po kayang iwanan ulit. Hindi ko po kayang mag-isa ulit. Sa sandaling iyon, dumating si Alonsina na sinundan si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng luha nang makita niya si Mateo. Dahan, umupo siya sa tabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mateo. Mateo, anak, malumanay na sabi ni Alonsina. Ang kanyang tinig ay basa sa luha. Hindi ganoon ang ibig naming sabihin. Hindi namin kayang iwanan ka. Ang nakaraan na nais naming bituan ay ang sakit, ang pagtataksil, ang pagkawala ng aming anak na si Miguelito. Hindi ikaw. Ikaw ang aming bagong simula. Umiling si Mateo, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot. Pero si Miguelito, ako po ba ang kapalit niya? Isang masakit na buntong, hiningla ang lumabas sa bibig ni Alonsina. Mateo, hindi ka kapalit ni Miguelito. Walang sinuman ang makakapalit sa kanya. Pero ikaw ang nagbigay ng bagong liwanag sa aming buhay. Ikaw ang nagturo sa amin kung paano magmahal muli. Kung paano maging matapang. At Mateo, hindi rin kami perpekto. May mga sugat din kami. May mga pagkakamali din kami. Hinawakan ni Alonsina ang kamay ni Mateo. Naging bulag ako sa aking kaibigan. Naging mahina ako, at ang sakit ng pagkawala ni Miguelito, ito ay isang subat na hindi pa naghihilom. Araw, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit hindi ko siya naprotektahan. Kung bakit hindi ko nakita ang panganib. Ang kasalanan na iyon, Mateo, ay bumabagabag sa akin. Ang kanyang mga luha ay dumari ng malaya sa kanyang mga pisngi. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi pagpapalit kay Miguelito. Ito ay isang pagmamahal na natutunan kong ibigay muli. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, anak, dahil ikaw ang nagturo sa akin na kahit may mga sugat, kaya pa ring magmahal. Pinunasan ni Rafael ang kanyang mga luha. At ako, Mateo, ako ang dapat na nagprotekta sa lahat. Pero, naging mahina ako. Naging madali akong linlangin ni Elena. Ang aking pagiging lalaki, ang aking responsibilidad,
ay tila nawala sa gitna ng aking kalungkutan. Patawarin mo ako, Mateo. Patawarin mo kami dahil sa mga takot mo ay hindi namin naintindihan. Akala namin sapat na ang aming pagbibigay ng bahay at pagkain. Pero nakalimutan namin na ang puso mo ay may sugat din na kailangan ding hilumin. Ang amin ng mga matatanda, ang kanilang kahinaan, ang kanilang mga luha, lahat ng ito ay isang bagong karanasan para kay Mateo. Sa kanyang buhay, sa lansangan, ang mga matatanda ay malakas, walang emosyon, at madalas na walang pakialam. Ngunit ngayon, nakita niya ang kanilang mga sugat, ang kanilang pagiging tao. Ito ay hindi nagpaliit sa kanila sa kanyang paningin. Sa halip, ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad, ng pagiging konektado. Hindi ko po kayo maintindihan, bulong ni Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng pagtataka at unting pag-unawa. Pero, hindi po kayo masama. Niyakap ni Rafael at Alonsina si Mateo ng sabay, mahigpit, na tila ayaw ng bitawan ng bata. Sa sandaling iyon, sila ay hindi isang pamilya na perpekto, walang bahid ng kapintasan. Sila ay isang pamilya na binuo sa mga sugat, sa mga pagkakamali, sa mga luha, at sa matinding pagmamahalan. Ang kanilang mga puso ay pinagdugtong ng katotohanan at pag-unawa. Hindi ka namin iiwan, Mateo. Pangako ni Rafael. Ang kanyang tinig ay malakas at matatag. Kailanman. Kami ay isang pamilya, at ang pamilya ay hindi nag-iiwanan. May mga sugat tayo, oo, pero dahil sa mga sugat na yan, mas matatag tayo. Mas naiintindihan natin ang bawat isa. Mananatili tayong magkasama. Anak, dugtong ni Alonsina, ang kanyang kamay ay hinimas ang buhok ni Mateo. Kahit may mga takot ka, kahit may mga pagkukulang kami, dito tayo magkakapit, isig. Dito tayo magtutulungan. At dito, Mateo, ay magiging malaya ka na. Ilang buwan na ang lumipas. Ang hasyenda di Paz ay tahimik na ngayon, ngunit hindi na ito ang tahimik ng kalungkutan, kundi ng kapayapaan na matagal ng hinahanap. Si Mateo ay nananatili sa hasyenda. Ang kanyang ugali na mag-imbak ng pagkain sa ilalim ng kanyang kama ay hindi pa rin nawawala, ngunit hindi na ito kasing hindi ng dati. Ngayon, paminsan-minsan, nakikita siyang nagbibili ng pandesal sa mga kapitbahay o sa mga bata sa labas. Hindi na ito isang takot na nagpapatakbo sa kanya, kundi isang alaala, isang paalala ng kanyang pinanggalingan. Ngayon, kaya na niyang pag-usapan ang kanyang nakaraan, ang kanyang buhay sa lansangan, ang kanyang mga takot at ang kanyang mga alaala. Ang kanyang katalinuhan at matalas na obserbasyon na dating ginagamit niya para mabuhay sa kalye, ay ginagamit na niya ngayon upang tulungan ang iba. Madalas siyang nakikita sa mga community outreach programs ng Pamilya Santos, Masyo, na nagbibigay ng pagkain at tulong sa mga batang kalye na tulad niya. Siya ang kanilang maliit na gabay. Alam niya kung saan sila matatagpuan at kung paano sila pakikitunguhan. Sina Alonsina at Rafael, na ngayon ay buo na muli ang kanilang puso, ay mas aktibo sa pagtulong sa mga bata na may espesyal na pangangailangan, lalo na sa mga bata na nawalan ng magulang o nakaranas ng trauma. Ito ay naging kanilang paraan upang alalahanin si Miguelito, upang bigyan ng bagong kahulugan ang kanyang maikling buhay. Ang bawat tulong na kanilang ibinibigay ay tila isang bagong dahon na tumutubo mula sa isang matandang puno.
Ang pamilya Santos, may tiyo ay hindi perpekto. Mayroon pa rin silang mga sugat, mga alaala, mga takot. Ngunit ang mga sugat na iyon ay hindi na nagpapahina sa kanila. Sa halip, ito ang naging ugat ng kanilang katatagan. Ang pagtanggap sa kanilang mga pagkukulang, ang pagiging tapat sa bawat isa, at ang pagmamahal na lumalim sa gitna ng lahat ng pagsubok, lahat ng iyon ay nagbigay sa kanila ng isang matatag na pundasyo. Pula ng isang puno na may malalim na ugat, ang pamilyang ito ay matatag na nakatayo, kayang harapin ang anumang bagyo. At si Mateo, na ngayon, ay may malalim ng ugat sa isang tahanan na puno ng pagmamahal, ay dahang naglalabas ng kanyang mga pakpak. Hindi na siya isang batang takot na tumatakas. Siya ay isang batang lumilipad na may tiwala sa kanyang sarili at may kakayahang tulungan ng iba. Ang hinaharap ay hindi perpekto, ngunit sa bawat bagong umaga, sila ay samang humaharap, mas matatag, mas nagmamahalan, at mas hadang tumanggap sa bawat isa. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa paghahanap ng kapayapaan, kundi sa paglikha nito, isang araw sa isang pagkakataon, mula sa mga ugat na nagbunga ng mga pakpak